Swearing. Tagalog, pagmumura. Pagmumura. So, merong tao, kasama niya yung friend niya, nagda-drive sila patunong St. Giovanni Rotondo. Nung sa isang slope, pumalya ang kanilang sasakyan. Ayaw nang umandar, nasira. Pilit nilang papaandarin, pa-start, ayaw mag-start. Nawala ng pasensya yung driver, nagmura siya. Galit na galit siya dahil ayaw umandar ang sasakyan, nagmura. Siguro nag-PI o ano pag pinagsasabi. Wala namang PI doon eh. Ano naman yun? Yung Italy. Okay. The day after, pumunta sila sa kanilang kaibigan na babae, sa kanilang sister. Tinulungan sila na makapag-appointment, makapag-confess kay Padre Pio. Nung pumasok yung isang lalaki, pinalabas ni Padre Pio. Tapos, nung yung driver na naman yung sumunod, paglapit niya, sabi niya, Padre, I want to confess, I have been angry. Sumigaw si Padre Pio sa kanya. Sabi niya, minura mo ang ating ina. Meaning, sa kanyang pagmumura pala, minura niya si Mama Mary. Alam ni Padre Pio, kung anong kasalanan niya, minura niya si Mama Mary. Sabi niya, ano ba ang ginawa ng ating ina at minura mo siya? Pagkatapos niyon, hindi niya binigyan ng absolusyon, pinaalis niya. Galit na galit si Padre Pio. Minura mo ang ating ina, ano bang ginawa ng ating ina sa'yo? Na minura mo siya. Ganon kamahal ni Padre Pio si Mama Mary. So, one time, tinanong si Padre Pio, ba't ba may mga pinapaalis ka, hindi mo binabagyan? Tinataboy mo, pinapaalis mo sa confessional. Padre Pio was asked why he threw out the penitents from the confessional without giving them absolution. Ang sagot ni Padre Pio, pinapaalis ko sila, tinataboy ko sila, pero sinasamahan ko ng prayer at suffering. Meaning, nagpipinitensya ako para sa kanila. Tinataboy ko sa kanila, yung anger ko, yung sumisigaw ako, tinataboy ko sila, superficial lang yun. Kung sa ano pa siguro, in my own words, parang showbiz lang yun. Superficial lang. Tinataboy ko sila, pero sinasamahan ko ng prayer, I pray for them, at I do penance for them. Bakit? Sabi niya, pag hindi ko ginawa yon, hindi sila magko-convert. Disiplina yon para sa kanila. Sabi niya, it is better to be reproached by a man of this world, ibig sabihin siya, than to be reproached by God in the judgment. Okay. The devil is near to the people who curse. So, ang diablo daw ay malapit sa mga taong mahilig magmura. Okay, warning sa mga taong mahilig magmura. Isang araw, may isang bata na dinala kay Padre Pio dahil possessed. Walang makalapit sa kanya. Napakalakas ng batang babae. Takot na takot yung mga tao. So, dinala siya ng kanyang ina para mapagaling ni Padre Pio. Nung pagkakita ni Padre Pio, sinabi ni Padre Pio, sigaw-sigaw yung bata, sabi niya, enough. Tapos, sinabihan ni Padre Pio, enough, nawala ng malay ang bata. Tapos, nagbigay ng instruction sa Padre Pio sa isang doktor na katabi ng bata. Sabi niya, dalhin niyo itong batang ito sa Monte San Angelo. Yun ang lugar kung saan, yung Monte San Angelo, yung sanctuary na yun, yan yung chapel na kung saan si Saint Michael the Archangel nagpakita nung matagal na. So, dalhin niyo yun doon. Parang kuweba yun na chapel. Dalhin niyo yung batang doon. Nung pagdala na nila doon, nagising yung bata, pero hindi nila mapalapit-lapit ang bata kasi ang lakas-lakas doon sa altar para matouch ng bata ang altar. Bigla, nung andun na yung bata doon sa sanctuary of Monte San Angelo, isang monk ang nagpakita at hinawakan ang kamay ng bata at ipinahawak doon sa altar.
At doon, parang tinamaan ng kidlat yung bata, bigla siyang nagising at gumaling. At naghingi ng ice cream. Gumaling bigla ang bata. Bumalik sila kay Padre Pio sa San Giovanni Rotondo at nagpasalamat at sinabi na gumaling na yung bata. Sabi, alam mo anong sabi ni Padre Pio? Okay. Sabihin mo sa iyong asawa na huwag nang magmura. Tigilan na ang pagmumura. Or else, babalik ang dyablo sa anak mo. Dahil pala, sa pagmumura ng tatay, naposes ang anak. So, warning. Huwag nating ismulin ang pagmumura. Meron tayong kakilala dyan. Na kahit sa mga interview sa TV, ordinaryo lang sa kanya ang pagmumura. Malamang poses na yon. Okay.